We're following a developing story alert as a former Hamilton County morgue employee is accused of having sex with a corpse. Ito ang kwento ng isang lalaki na nagtatrabaho sa isang morgue sa Ohio. Siya ay nahuli at umaming nakipagtalik umano sa mahigit 100 bangkay ng babae. Sino ang lalaking ito at paano ito nadiskubre ng otoridad? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero kung bago ko pa lang sa aking channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin mo na din ang bell. Malaking tulong ito para sa kagaya kong small content creator. Maraming salamat. Si Kenneth Douglas ay isang night shift worker sa Hamilton County Morgue sa Ohio. Nagsimula siyang magtrabaho rito noong 1976 at sa loob ng maraming taon, siya ay walang naging kakaibang kilos. Isa lang siyang ordinaryong empleyado sa isang morgue. Ngunit sa oras na mag-isa na lang siya sa loob, abay, dito na nagbabago ang lahat. Dahil nga night shift ang trabaho niya, tuwing gabi kapag wala ng tao sa paligid, sa ilalim na din ng impluwensya ng alak at droga, paulit-ulit niyang ginagahasa ang mga bangkay ng mga babaeng dinala sa morgue. Ayon pa nga sa kanya, wala siyang pakialam kung ano ang itsura ng katawan o kung paano ito namatay. Sa madaling salita, kahit namatay ang babae sa isang aksidente at lasug-lasug na ang katawan nito, ay ginagahasa niya pa rin ito. Basta't may pagkakataon, ginagawa niya ang kanyang kahayupan. Sa loob ng mahigit 16 na taon, hindi kailanman nahuli si Douglas. Ginagawa niya ang kanyang madilim na gawain nang walang nakakapansin. Pero paano nga ba niya ito nagagawa ng hindi nahuhuli sa loob ng 16 na taon? Ayon sa kanyang pag-amin, siya ay lasing o nakadroga tuwing ginagawa niya ito. Sabi niya tuwing nag-aaway sila ng kanyang asawa, pumupunta siya sa trabaho ng nakainom at doon niya ibinubuhos ang kanyang galit at pagnanasa sa mga wala ng buhay. Isang karumal-dumal na gawain na kanyang inulit ng paulit-ulit. Hanggang sa isang araw, may natuklasan ang otoridad. Noong 2008, isang kaso ng rape sa isang 19 anyos na babae ang inimbestigahan. Naisipan ng mga investigador na suriin ang semen sample na natagpuan sa bangkay gamit ang makabagong forensic technology. Nang lumabas ang resulta, nagtaka ang otoridad. Bakit hindi semilya ng rapist ang nakuha sa loob ng puwerta ng babae? Bakit nagmatch ang semilya sa ibang lalaki? Isang pangalan ang lumitaw, Kenneth Douglas. Ang tanong ng mga investigador, bakit may DNA si Douglas sa isang bangkay? Paanong may similya siya sa loob ng puwerta ng patay? At doon na nagtaka at nagsimulang magsaliksik ang mga otoridad. Matapos ang masusing investigasyon, nadiskubre nila ang isang mas matinding katotohanan. Hindi lang isa o dalawa, kundi mahigit 100 beses na nilapastanganan ni Douglas sa loob ng 16 na taon ang mga bangkay. At lahat ng ito ay kanyang inamin nang siya ay ipatawag sa korte. Sa isang shocking na pahayag, inamin ni Douglas na ginagawa niya ito kapag siya ay lasing o nakadroga. Sinabi pa niya kapag umuwi ang asawa niya na maaga, pumupunta siya sa trabaho ng lasing at doon niya ginagawa ang panggagahasa sa mga bangkay. Sa harap ng korte, maraming pamilya ang hindi makapaniwala. Ang kanilang mahal sa buhay na dapat ay nasa tahimik na ay ginagamit at inabuso ng isang taong dapat ay nagbabantay at nag-aayos sa kanila. Matapos ang kanyang pag-amin, hinatulan si Kenneth Douglas ng 3 taon sa kulungan. Ngunit para sa marami, ito ay hindi sapat. Ang kanyang nagawang krimen ay hindi lang isang beses, kundi daan-daang beses. Dahil sa kasong ito, maraming pagbabago ang ginawa sa mga patakaran ng Hamilton County Morgue. Mas pinahigpitan ang seguridad at siguradong may masusing background check ang bawat empleyado nito. Pero ang tanong ng marami, ilang Kenneth Douglas pa kaya ang hindi nahuhuli? Ang kaso ni Kenneth Douglas ay isang patunay ng mga halimaw ay hindi lang matatagpuan sa madilim na eskinita o kagubatan. Minsan sila mismo ang may hawak ng ating mga katawan sa ating huling hantungan o sa ibang salita, mga embalsamador. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo, tama lang ba ang 3 taong sintensya sa kanya? O dapat bang mas mabigat ang parusa niya? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At nga pala, huwag mo din kalimutang panoorin ang sumusunod na video na ipapakita ko sa screen. Tiyak na mag-e-enjoy ka din dito.
Hanggang sa muli, salamat!